Hello guys, welcome po sa Charon Canyon. Ito po yung pinakaunang stop natin dito sa trip na to. So nakikita nating background ngayon is the canyon itself. So sabi ng tour guide natin kanina, baba na tayo ha. Ayan. Sabi ng tour guide natin, ang sabihin ng Charon, char meaning rock. And ito palang guys na ito pala yung tour na nabook natin sa Agoda. Private tour to, bali 10 lang tayo na nandito. And then sa tansya natin parang 4 lang tayong Filipino na nandito. And then the rest, may galing sa India, may galing Estonia, meron din galing Scotland. Sige, papasyal ko kayo. Ang init guys, pero tingnan nyo yung view. So nice pa. Sa picture no, mukha siyang paulit-ulit or redundant to. Pero in person, pag nakita nyo, it's really breathtaking. Interestingly guys no, yung guide natin tinawag tong place na to na the baby brother of Grand Canyon sa USA. So sa mga nakapunta na sa inyo sa Grand Canyon, ano masasabi nyo? Ako kasi hindi pa ako nakakapunta ron, but sobrang nabubusog yung eyes ko dito guys. Imagine no, visa free and then you can see this. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, if you're watching this video, take this as a sign. At kung di pa po sila nakaka-follow or nakaka-subscribe, guys, subscribe na kayo para po makagawa pa tayo ng maraming travel contents na katulad nito. Hindi pa tayo nag-goodbye. Sabi ng guide natin, okay, approximately 8 million years ago, itong Charon Canyon is under the lake daw or underwater. So na-develop at saka na-form tong mga canyons dahil syempre millions of years yung underwater current hanggang sa nag-dry na siya due to volcanoes, earthquakes. Sorry sa mga fans ng ng creation or creationism, pero more on science tayo guys. Sabi ko, Christian ako pero fascinated ako sa sa development ng Earth. Like, 'di ba? It used to belong to one single continent hanggang sa naghiwa-hiwalay. Dating tinatawag na Pangea. Naghiwalay after millions of years. Imagine, no, from Triassic period or pre-Triassic period, Jurassic, Cretaceous, Ice Age hanggang sa present time. Ang laki na nabago ng Earth. Imagine, tuldok lang naman yung yung humans as we know it, tuldok pa lang tayo sa history and then grabe na yung damage na na-create natin sa nature. Mahiya-hiya naman tayo guys, no? Ang gandang picture spot nito guys, oh. Nice. Guys, another picture spot. Ayan, oh. Yan, may narrow passage na yan. Ganda. So guys, approaching na tayo doon sa river. Tapos tingnan nyo yung taas, oh. May mga formation pa doon. Ganda. Doon tayo galing. So naglalakad na tayo ng mga 30 minutes siguro. Trivia, may mga wild animals pala dito guys na na critically endangered. And killing those animals may get you imprisoned and may get you fined millions, if not billions of Kazakhstan tenge. Correct me if I'm wrong na lang sa info, pero ganun po yung sinabi sa atin ng guide natin.
Yung kunwari, hinto ka para mag-video pero napapahinga ka lang pala. Ang taas, nalulula ako. Dito na po tayo sa jump off point ng Candy Lake. So may dalawang ways pala rito, no? Pwede kang mag-taxi at pwede ka rin mag-horseback riding. And pinili natin na mag-horseback riding kasi syempre parang hindi pa natin na-experience ito masyado. And first time natin mga bayo. So ayun yung mga nasa harapan natin guys. Oh. Yan, dadaan tayo dyan mamaya. Medyo nakakatakot lang kasi bangin ang lalaglagan mo. Point of view guys. Sana hindi niya tayo sana hindi siya mag-gallop. So guys, ang i-avoid lang natin mag-gallop sila. So okay lang mag-trot, okay lang mag-pace. Yan. Kasi trivia lang guys, no? Yung trabaho natin may kinalaman sa mga kabayo. Kaya alam natin yan. Ang yabang, no? So guys, ito pala yung yung lalaglagan natin ko sa hali. Hindi, wag naman. Knock on wood. Ito siya guys. White horse ang ating sinasakyan ngayon. Sobrang ganda ng view guys. So kahit tirik na tirik ang araw. So siguro sa tansya natin guys, no, mga nasa 19 to 21 degrees Celsius naman. Medyo mainit ngayon. Although may mga ice pa sa sa mga tuktok ng mga bundok. Yeah. Init! And here's my friend. So guys, yung price pala ng ng horse back riding na round trip is 8,000 tenge or 8,000 KZT. Lalagay ko na lang po sa screen yung conversion as of this date para at least may idea kayo kung gusto niyo mga bayo. Because it's just an option. Meron pa namang taxi kung halimbawa takot kayo. Doon kayo sa mas safe, may kasama kayong senior citizen or buntis. Sabi ganun. Yeah. Hindi ko alam yung price nung yung taxi, but I'm gonna ask later para at least alam natin. Price pala ng taxi is 500 KZT. So, ayan. I think malapit naman na tayo sa Lake Candy. Trail na po nga ni. Wow. Ba't nauna pa sila? Kaya nga eh. Baka mas mabigat daw ta. Oo. The legendary Candy Lake. How was it? Nice? Hindi siya frozen katulad sa Big Almaty Lake. At least dito, kita mo pa rin yung pagka greenish blue. Hindi siya turquoise eh. Hindi siya turquoise kasi hindi ko naman ma-spell. Mas madaling spell yung green kesa turquoise. Medyo maraming tao ngayon guys. Tanghali ang tapat. And mainit pa rin yung weather. So pagtikan tayo ng pictures and then nahanap pa tayo ng shade. Okay? Sama natin yung sarili natin sa frame. Ayan.
So guys, we're almost done dito sa Candy Lake. So next natin gagawin is magla-lunch na tayo. So dito pala guys, medyo ingat lang sa sa pangangabayo. Kung may mga kasama tayong senior or mga mas bata, baka better na mag-taxi na lang muna. Okay? And may konting hiking kasi guys, hindi man hiking talaga, pero may walking pa tayong gagawin. So kung i-classify ko yung trail, siguro from 1 to 10 kung gaano siya ka-difficult, I would say mga 3 lang naman. Pero depende kasi yun sa health status ninyo or kaya sa stamina ninyo. Sa akin 3 siya, pero pwede sa iba 1 lang or sa iba 7 na. Diba? So sige. Ngayon, pupunta na tayo ng Kolsai Lake. Final stop na tayo guys. Ito ang Kolsai Lake. Right there. Zoom lang natin. Yan. So guys, nandito tayo sa ating final stop. Nandito tayo sa Kolsai Lake. Sige, pasyal tayo ngayon sa Kolsai Lake. Sige, alam nyo guys, kesa pinapakita ko yung sarili ko, no? Papakitaan ko na lang kayo ng montage ng mga shots natin kasi sobrang ganda rito. Mahirap mahirap na puro mukha ko lang yung nakafocus, 'di ba? Alam mo, isang kasakstan sa na live up yung expectation, hindi siya yung expectation versus reality. Today, samahan niyo po ako sa one last full day natin dito sa Almaty, Kazakhstan. And today guys, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please tulungan niyo po ako na ma-hit yung mga goals natin, yung mga numbers and metrics natin dito sa YouTube para po marami pa tayong magawang travel contents in the future. And hindi lang naman po tayo nagpo-post for aesthetics, pero I'm hoping na sana yung mga learnings ko ma-share ko rin sa inyo kapag pupunta kayo dito sa mga destinations na napuntahan na natin. Some destinations pa ulit-ulit pa nga, 'di ba? So, 'yun. Hindi pa po ako nag-outro, marami pa po ako ipapakita sa inyo. Diyan lang kayo. Mamamasyal lang tayo today, mostly sa city center lang. Try natin makabili ng pasalubong sa Green Bazaar. Makapag-walking pa sa mga malalapit na attractions. Siguro Ascension Cathedral. Kung may time pa at may extra pera pa, magkape sa Arbat Street, mag-relax. Before tayo pumunta ng Koktobi Hill, kasi according sa mga chismis sa tabi-tabi, maganda raw mag-sunset doon. And then babalik na tayo ng hotel, mag-iimpake, punta na tayo sa airport. Kasi last full day na natin guys, medyo bittersweet, no? Pero ganoon talaga, kapag may simula, meron ding wakas. At kapag may wakas, meron ding see you later. Yan, ganyan dapat ang outlook natin. So sige guys, pasyal tayo, sasama ko kayo, hindi ko kayo babalikan, isasama natin kayo sa biyahe natin today. So dyan lang kayo, see you later. Ladies and gentlemen, I present you Ascension Cathedral. Siguro maraming mga Pilipino nagsisimba ngayon dito. Zoom natin ng konti. Yan. Wow. I heard guys na yung yung pagka-built nitong Ascension Cathedral is earthquake resistant. I'm not sure if that's 100% accurate, pero sa tingin ko myth lang naman yun dahil may mga bolts dyan na gawa sa metal, diba? Sorry, hindi ako architect or engineer, pero ayan. Sige, lapitan natin. So guys, nandito tayo ngayon sa may Ascension Cathedral. And hindi ko alam na sobrang lapit lang pala siya sa hotel natin, no? And it will take maybe 15 to 20 minutes walk from our hotel. Pero nakapag-Yandex go pa tayo. So maybe okay lang din naman. Sana nag-walk na lang tayo, no? Kasi ang weather naman is very pleasant. And then ang ganda rito guys. Sobrang ganda, sobrang lawak ng park na to. Pero
if makakapasok tayo ng ng cathedral, hindi ko alam kung pwedeng mag-film. In case na update ko na lang kayo. Pero at least sa outside the cathedral, pwede ko naman mapakita sa inyo through a montage. Okay? So tara, samahan niyo ako maglakad ngayon papunta sa Ascension Cathedral at kung ano pa yung mamakita natin dito sa park. Let's go! Sa Arbor Street, no? Bale, masaya rito mag people watch pag wala kang ginagawa. Pero pag ganitong patay na oras, I think it's a very good meeting place. Dami pa rin namamasyal dito. Group of friends, whenever they want to go out and coffee. Mostly parang locals naman yung nakikita natin dito. Siguro nga dahil maaga pa. Pero pag gabi, buhay na buhay daw tong area na to. Another cable car ride na naman tayo rito sa Kazakhstan, and from our hotel, mga nasa 5 minutes walk lang, no? Or mga less than 5 minutes walk. In fact, ayun yung hotel natin, guys, oh. So napakalapit lang ng Koktubí cable car station from where we went, and then alam mo, ang sarap maglakad sa Dostik Avenue, no? Parang napakalaki ng sidewalk, and sa sidewalk may mga benches na pwede kang magpahinga, tawag doon, mag people watching. Grabe, like napaka-aesthetic talaga ng ng Almaty, Kazakhstan. Pero I can only say sa Dostik Avenue, ha. Hindi ko naman alam sa ibang areas kung ganoon pa rin. Pero ayun. So ang ginagawa natin ngayon, papunta tayo ng Koktubí, okay? And then malapit na rin kasi mag-sunset, and they said na maganda raw mag-sunset dito. So far, time now is 5 p.m. So meron pa tayong mga roughly an hour, more or less, bago mag-sunset. So enjoyin natin yung last sunset natin sa Almaty before we fly back to Manila. And I'm sure, nako, mamimiss ko talaga tong yung mga views dito, yung cool climate, and yung food na rin, syempre. So sige, papakita ko sa inyo yung view na napakaganda. Wait. Guys, so kita pa rin yung mga snow-capped mountains from here. Not sure if the camera can capture it, pero ayun siya. Nice.
Explore pa tayo. Ito kasi guys yung parking area. And then, may makasada rito. Yan. Kasi may option din na through bus. Nakita ko kanina yung ano. Pakita ko na sa inyo yung price. And then, ito na yung sun. So, maya-maya pa yung sunset. May mga rides pa rito. Meron dito parang Vikings. Ito guys, oh. Yung mga bata kayong kasama. Sobrang ganda ng view. Guys, no, time now is 5:30 PM at hinihintay lang natin na mag-sunset. So, yun lang naman yung goal natin dito guys sa Koktobe Hill is to observe the sunset. Sabi kasi nila maganda raw. Pero ang observation ko lang, parang hindi masyado madaming tao ngayon despite na Friday. May mga tao pero parang less than 300 people lang yun nandito. Sa estimate ko ha. Naikot na kasi natin ng buo eh. Pero may ibang areas dito naman napakaraming sasakyan. Siguro nasa ibang area lang yung mga tao. So hindi pa natin masyado kita yung distribution. So guys, dumating na tayo sa portion ng vlog natin na pinakamalungkot kasi iko-close ko na itong Almaty, Kazakhstan vlog series natin. And I'm going to rate this tour. I'd rate it 11/10. Yes, resounding 11/10. Kasi guys, sobrang nag-grow ang Kazakhstan sa heart ko kasi despite na sobrang ganda ng place dito, yung mga tao, wala tayong naging problema, lahat sila mabait. Siguro gagawin kong exception yung mga tao sa Green Bazaar. But you know, gusto lang nila magbenta. Pero still, it's a marvelous experience. And if naabot niyo po itong part na to ng vlog, please do subscribe to my channel para po makagawa pa tayo ng maraming series kagaya nito. And guys, as early as now, parang bumubuo na ulit tayo ng pangarap na makabalik dito. No? At hindi lang dito sa Kazakhstan, kundi pati yung ibang neighboring countries. So, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, humanda kayo. Dahil baka bagyuhin kayo. Bagyong King ang dadating sa inyo sa mga susunod na taon. Or basta, tingnan natin. So if you reach this part of the vlog, please do subscribe to my channel para marami pa po tayong magawang travel contents na katulad nito. And rest assured, after itong Kazakhstan series, may gagawin tayong isang local tour and another international tour. Kapitbahay lang naman natin to guys, pero I'm very excited kasi first time pa rin natin pupuntahan, okay? And yung local tour naman na gagawin natin is napuntahan na natin, pero merong mga updates tayong gagawin at mga activities tayong gagawin, okay? So again, thank you for watching. I hope you have a good day. Drowning in